siguro tinatago niya lang yung naked photos for sentimental reasons. Pero ex mo na, bakit mo pa i-save yung naked photos? Kasi kumbaga merong may pag tinitignan ko to, merong exclusivity na involved. Ako lang yung meron nito. Ano yan, NFT? O pa. NFT yung putang ina. Hello. Podcast Network Asia. Hello, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Raf. At ako naman si CS. At welcome sa Norem Podcast, kung saan Norem kaming pag-uusapan. Pero itong episode na to, medyo may iba. Magkakaroon tayo ng bonus episode, tama? Oh, parang special ba o bonus episode? Bonus episode lang kasi hindi tayo makakapag-record sa usual na time. Kasi medyo busy sa linggo. Ano ba tong bonus na episode natin? Sa akin, tatawagin muna namin na walang kwentang source. Sa episode na to, pag-uusapan namin yung mga problema ng mga tao. At gusto ko yan. Magbibigay kami ng mga payo. Pero, you should know upfront na hindi kami, wala kaming kwenta. Walang kwenta yung mga ibibigay naming payo. Para walang pressure. Tsaka pag sinunod nyo, hindi nyo kami sisisihin, di ba? You're on your own, buddy. So, may nagpadala sa amin ng sulat, meaning kinuha lang namin sa Reddit. sa subreddit na Relationship Advice PH. Ayan. Sige, basahin natin. Sige. Mula to kay Alone Wolf Amira. Kamusta ka, Amira? Siguro Amira pangalan niya, no? O Lone. Ito, may tanong siya at nanghihingi siya ng advice. Sa amin nakalagay. Is it considered cheating if my partner has NSFW picture collection of all the girls I think he like? Should I leave him? Sa mga hindi nakakalam. Yan. Ano ba yung NSFW para sa kapakanan naming mga... yun. NSFW meaning nun, not safe for work. Meaning? Kaya sinabing not safe for work kasi baka mapahamak ka pag binuksan mo yung ganitong klaseng content sa office. Yun. Parang mga ganun. So, medyo bastos in other words or in short. So, babasahin ko. Borderline porn. Pare. Hindi, yung iba porn talaga. Porn talaga. Pero ito kasi sulat lang. Hirap naman mag-porn to. Sulat, diba? Sige, uminom ko muna ng beer. Yeah. Cheers pala muna. Ay, cheers. So, hello. This is kind of long, but please bear with me. I, 27, female, have a LIP, 28 male. Ano yung LIP? Live-in partner. Okay. And we've been together for like 8 months. We're kind of new to this relationship. 8 months nag-live-in partner na, no? Medyo solid, Ang bilis nila mag-desisyon, pero yung iba nga, 2 buwan, 3 buwan nag-live-in na. Yung iba nga, hindi pa sila nag-live-in. Talaga? May mga kilala kang ganun? God, meron. Ano lang sila, parang wala silang label, pero mag-live-in partner na sila. Live-in ng 2 buwan? Hindi mo pa masyadong kilala. Oo. Bahala sa buhay mo. Tuloy natin. We're co-workers before and quite close, so I knew some about his previous relationships. So close sila. Tapos siguro nagkakakwentuhan na sila doon sa mga past relationships nila. Tama? Okay. Hindi sila close. Medyo may pagtitinginan lang sila. Nag-break ba sila yung lalaki nakipag-break na ba? Wala pa sinasabi Pero tuloy natin. Sige. He had this ex-GF who he really can't get over with. But they weren't together anymore because the girl cheated on him. Boom! Many times. And I rejected him when he begged her to come. And rejected him when he begged her to come back. Close and open parenthesis again. So yung lalaki sabihin natin hindi maka-move on din sa ex niya. Tama. Pero tas nagmamakawa pa siya na balikan siya ng balikan babae. Siya. So, kapal naman ang mukha ng babaeng to. Siya na yung nag-cheat multiple times tapos siya pa yung baka ayaw niya talaga. Baka ayaw niya talaga kasi iniwan na
Medyo mabigat pala to, no? Hmm. Fast forward, he seems to like me and kind of flirted with me. I have a huge crush on him, so I flirted back. Yan, mga problema niya. Oo. Parang gusto ko nang itigil dito. Since then, we started dating and we're like a month when we decided to live together. Isang buwan, ano? Isang buwan. O, yan pala. Meron pala yan. Isang buwan. Kung may pasok ko lang din, kasi bida-bida ako, ipapasok ko lang yung sarili kong relasyon. Na nag-live-in kami ng girlfriend ko, 4 years, 5 years in sa relationship namin. So, medyo, nagugulat ako sa bilis, pero 27, 28, matanda na sila, alam na nila yung tama sa mali. Sabi nga ni James Caraan, na isang stand-up comic, buo na, fully formed na yung prefrontal cortex mo. Oh. So, yung prefrontal cortex. Sa ganyang age, pasira na yan. Yung part ng brain mo na rational, fully formed na. So, good job, girl. Our relationship isn't perfect. Wala naman perfect. But it's not good either. Maybe he lose interest in me because I gave in so early. Or so easily, sorry. Hindi natin alam sa information na binibigay mo. Hindi kasi sapat yung information. Pero kung yan nararamdaman mo, sabi mo, I don't know. He doesn't give efforts and said that his love language is physical touch and that's all he could ever give me. Oh. May tanong ako dyan sa physical touch na yan. Ano ba yan? Yan yung love language na binibigay mo o yung tinatanggap mo? O parehas? Halimbawa ako, love language ko, halimbawa lang to ano sa kanya? Ay, yung natatanggap. Baka yung, kunyari, sinabi niya, may love language. Oo nga, medyo malabo nga, ano ba siya? Binibigay o? Oo nga. He doesn't give efforts and said that his love language is physical touch and that's all he could ever give me. O di yun yung, yun yung kaya niyang ibigay. Oo. Ang labo, no? Love language Kasi niya. pag sinabi kong, ang love language ko ay physical touch. So, na-appreciate ko pag yun ang gusto mong. ako. Pero ang sabi niya dito, his love language is physical touch and that's all he could ever give me. Hindi ako naniniwala. Paano ko iba yung yung love language mo? Oo nga. Diba? Labo, no? Medyo magulo. Pero, sabi ko naman sa inyo, walang kwenta yung mga pagsasabi namin. So, and that, if I ask him to do acts of service, ito, may katuloy pala, sorry. And that's all he could ever give me. And that if I ask him to do acts of service or giving gifts, he said that it's not him anymore, so he won't be doing that. I'm hurt, but I let it go and try to understand him. Feeling ko masyado akong bobo para dito sa English na to. Akala ko ba yun yung love language ng lalaki, yung gift giving, tapos pag hiningi niya, hindi na siya yun, yung lalaki hindi na siya yun. Medyo nagigets ko yung lalaki So base sa pagkakaintindi ko dito sa limited knowledge na alam natin. Sabi ng lalaki, nyari akong lalaki, B, ang love language ko, physical touch. Parang si Ray Mamuad yun, Parehas ng pag-deliver. Oo nga. So, ang love language ko, baby, talaga physical touch. So, ang kaya kong ibigay sa'yo, massage lang, parang ganun. Medyo nagugulan din ako. Tingin ko walang kwenta tong sasabihin ko, pero sabihin ko na rin. Ang love language. Yun naman yung tema nitong podcast na ito, walang kwenta yung mga sasabihin natin. Ang love language siguro ay two-way. So, meron kang love language na kaya mong ibigay. Merong love language na gusto mong matanggap. Pwedeng parehas, pero pwede rin siguro magkaiba. Sige. So, ko siguro, ipapasok ko ulit yung sarili ko kasi bida-bida ako. Ang love language ko, acts of service. Na-appreciate ko pag pinagsisilbihan ako ng baby ko. Ay, baby girl. Baby girl. Na-appreciate ko yung acts of service kasi pag yung sa gift giving, hindi yun yung love language ko kasi hindi naman talaga ako mahilig sa material, ganun, physical touch. I don't know, man. How about you, pare? Ako rin hindi ako mahilig sa material na bagay. Wala. Hindi ko alam ang love language na gusto ko matanggap. Siguro tangi may may test yun. Ay, talaga ba? Oo, may take ka na test sa internet para malaman mo yung love language. Hindi ba yun parang nasa sarili mo lang? Na-feel mo? Pwede mo na-feel. Pero pero kumbaga,
i-justify. Justify, pero... Ang tawag din? Papagtibayin. Yeah, Hindi ko alam English. Ano ko, mas na-appreciate ko yung words of affirmation. Ayun. Yeah. Tatawa ko pag sinabi nga, pogi mo. Ay. Nakbang puta naman. No? Tuloy natin? Sige. So lately, I've been noticing him on his phone regularly. Lahat naman ng tao pero sige. He can't put his phone down. Oh God. Or leave it alone with me. Or whenever I'm close, he'll immediately change his phone's position so I can see what he's doing. Ano masabi mo dun? Ano na yun eh? Parang sign na yan na meron siyang bagay na ayaw mo makita. Pero posible rin na tamang hinala siya, di ba? Kung nagsisimula pa lang sila sa relationship, tas gano'n na yung lalaki, gusto niya private lang. Hindi niya talaga pinapakita yung phone niya. Siguro okay lang. Pero kung may nagbago, kung dati okay lang naman na nakatihaya yung phone niya, tapos bigla niyang tinataob na after ilang months. Something's going may, on, pare. Ano ba yun? May nag-iba sa behavior. So, sabi nga niya lately, nagkakaganon na siya. Ikaw ba? Anong masasabi mo sa pag-check ng significant other mo sa iyong phone? Sa akin, big deal ba? Hindi naman. Pareho tayo. Kasi, first and foremost, wala naman akong tinatago. Ayoko rin ng ganun. Pero, sige, tuloy na lang siguro natin muna. Sana ba ako? Whenever I immediately change his position. This made me really suspicious, so I asked him if he's hiding something from me or if he's cheating. So, ayan, maganda yan kasi rumekta ka na eh. Dinaretso mo na, hindi mo na. Sinawalang bahala yung nararamdaman mo. And he said no. And that he loves me and won't ever do that. He even offered to give his social media account's password to me, but I did not bother. Ayan. Iyan din yung isa pala. Walang problema sa akin na mag-check ng phone. Wag lang to the point na, although yung partner ko, hindi naman siya nag-check ng phone. Never talaga. Ako rin, bira. Pag pero to the point na magbibigay na kayo ng password. Sa akin, unhealthy na yan. Ano din, di naman niya kinuha. Siguro she trusts him enough. Pero kung may papasok ulit yung sarili ko, kasi bida-bida ako. Alam mo, yung kami ng girlfriend ko, naglalagay kami ng fingerprint sa isa't isang phone para madaling mabuksan. Pero never ako naghihinala sa kanya eh. Tsaka inassure ko naman sa kanya na wala pa. But I did not know if this is but I don't know if this is girl's instinct, but I'm not entirely convinced. So I did something terrible. Oh, ready ka na? Sige. Ka na pala. I checked his phone using his fingerprint while he's sleeping. LOL! Puta, anong nakakatawa doon, pare? Ay, nako. You see, sneaky son of a bitch. Hindi mo na nga dapat ginawa. Pinagtatawa na ba? Kaya nga eh. Hindi mo na nga dapat may ginawa. Ko dyan sa girl's LOL instinct. Pa. Totoo daw yan. Talaga? So, basta pag nakakaramdam sila na parang may mali. Parang intuition. Intuition. May chances na totoo. Pero sige, tingnan natin kung totoo nga. Tutuloy natin. Ay nako. Parang ayoko tuloy ito Parang medyo mabigat I checked everything. His SOCMED accounts, messages, etc. I found out that he's liking not safe for work bikini pictures of sexy girls online, IG, TikTok, FB. Some of them are famous and some are not. People I think he knew personally. Wala akong masabi Yun pero, lang, pare. Kumbaga, play stupid games, win stupid prizes, di ba? Pakitagalog mo nga. Kumbaga, take the kumbaga, risk. don't ask questions you don't like the answers to. Di ba? Pero, ayun yung sinabi mo nga, yung, intuition ng babae. Parang tama nga siya So, in the end, tama siya. Gumana na naman yung woman's instinct. 1-0 na naman. Ano kaya ang intuition niya? May kabit yung boyfriend niya o ano lang. Hindi ko kasi magets din
Parang, ano mo pare, yung woman's instinct na yan. Hindi yan siya, yung instinct na yan, hindi yan exclusive sa babae. Kasi may time sa buhay ko na nakaramdam din ako ng ganyan. Talaga? Tapos it turns out totoo. Pero hindi na tayo mag-go deeper dun. Kasi medyo personal. Pero nangyari na sa akin. Tapos, yung nararamdaman ko, yung mga iniisip ko, tama pala lahat. So, saan nagagaling kaya yun? Mabigat. Tapos sabi ko, parang may mali talaga. Kahit ano, parang... Ay, may mabigat na feeling. May mabigat na feeling. Tapos, nabalikan, bumabalik yung mga feelings eh. Talaga si ate girl. Anyway, I'm not that pretty. Humble. And sexy. So, it made me a bit insecure about myself. Okay. Kasi yung iba dito, sabi niya, famous eh. Doon kumikita yung mga famous sa pagiging sexy. Pero yung sa mga kakilala, medyo, unfair para sa kanya. Kasi, mo lang abot kamay mo lang yung, share ko lang, yung nasa Tulfo, napanood namin. Tulfo and Flick, Tulfo and Chill. Merong isang nagreklamo na babae. Nilalike ng asawa niya yung photo nung kapitbahay nila. Sabi niya, okay lang naman kung mga artista, ganyan. Pero yung mga kapitbahay mo lang, tapos naka-bikini na nasuot. Parang iba na yun eh. Pero sige nga, tuloy nga natin. So, hindi siya pretty. Hindi rin siya sexy. I asked my friend if it's normal for guys to do that. And she said, yes. All the guys are like that. So, again, I let it go. Grabe kasi all. All? Every single one? Ikaw. Ikaw man. May gusto kong sabihin eh. Pero, maya-maya, tuloy na natin. Sige. Pero yung all, siguro grabe yung all, siguro mga 98% lang. Yung 2%, so again, let it go. But recently, I found a secret folder on his phone. Ito na yung juicy part, pare. I triggered its pattern password, so I had to wait for him to open it, hoping that he opens it every day. I don't know what it means, pare, pero so it can activate the fingerprint password. Ulitin ko hindi ko masyado naunawaan eh. But recently, I found a secret folder on his phone. I triggered its pattern password, so I had to wait for him to open. Trinay niya multiple times, tapos nagkamali. Nagpa-fail. Tapos araw-araw niyang hinihintay na buksan nung partner niya. Yung phone. That he opens it every day. So it can activate the fingerprint password. So hindi niya na open nung time na binuksan niya using the fingerprint. Yung mismong folder hindi niya na open. Ito. So I check again his phone and the fingerprint password is activated on this folder, meaning he recently opened it. So I tried opening this again using his fingerprint. Ginagawa niya to habang natutulog yung lalaki. Oo. Nabasa ko ba yung part na yan? Oo. Sneaky son of a bitch. Nakaka-stress yung ganun. Anong ma-feel mo pag ginawa yun sa'yo ng partner mo na ginagawa yun habang natutulog? Kung ba kinukuha yung daliri mo o habang nakapatong yung kamay mo sa dibdib mo, i-slide niya yung phone niya sa phone mo, sa daliri mo, tapos biglang mag-open. Hindi ko alam mararamdaman kasi may fingerprint din yung partner ko sa registered din yung fingerprint. Pwede na, o kaya, kung hindi siguro naka-register, tulad niyan, ba't hindi mo itanong? Ba't hindi mo sabihin sa akin? Hindi kasi, yun nga, diba? O kasi may intuition. Binigyan na siya ng ng pass para gawin, pero hindi niya ginawa. Sabihin ko, kunyari ikaw yung girlfriend ko, sabihin ko, sige, i-register mo na yung fingerprint mo. Hindi na, I trust you. Tapos biglang ganun pala yung mangyayari. No? Biglang patago niya palang binubuksan. Mararamdaman. Hindi ko pa kasi naranasan. Pero sa tingin mo, anong mararamdaman mo? Napaka-foreign ba nung feeling na yun para sa'yo? Oo. Parang hindi ko naisip. Ngayon ko lang na-imagine. Ako, alam ko, kung sa pagkakakilala ko sa sarili ko, feeling ko mahirapan akong patawarin siya. Kasi betrayal yun eh. Betrayal ng trust. At least for me. Hindi, malay mo, sabihin niya, nagbukas lang ako naki-Gcash lang ako. Kaya binuksan ko yung phone. Okay. Ayaw kitang maistorbo. Ganun. Tayo na, kinukuha na mo pa ng pera, hanap ka. Okay, so tuloy natin. So, I check again his phone and saan na ba ako?
Okay. I check again his phone and the fingerprint password is activated on this folder, meaning he recently opened it. Ito yung secret folder. So I tried opening this again using his fingerprint and I was really shocked on what I saw inside. It's been bothering me for days and I don't know what should I talk to. Ito na pare, ready ka na ba? Sige, sige. Wait, So he's inom muna ako ng beer. Podcast Network Asia. So his folder is full of pictures of girls he really like. He really Paano kaya ano kaya definition ng he really like? Paano niya kaya nalaman yung kung sino yung mga like gusto niya. O ano? Ang pumasok lang naman sa isip ko pag may ganyang folder. Siguro katulad ng mga nilalike niyang picture sa Sockmed. Mga celebrity ba to? Pag ikaw may secret Celebrity. folder kasi ng mga ilalagay mo dun? Ng mga pictures ng babae. Wala. Siyempre. Hindi ako gagawa nun. Ako. Ako, Recorded to eh. feeling ko, andun si Julia. Julia B. Julia. Talaga. Sino ba yung mga sobrang crush ko ng mga babae? Baka andun. Pag sa international feeling ko, hindi si Julia B talaga yung ultimate crush ko eh. Talaga. Siguro hindi naman ako aabot sa, ayoko magsalita ng tawas. Hindi, pero sa tagal-tagal ko namang nabuhay sa mundo, hindi pa ako nakagawa ng secret folder ng mga babae na ganyan. So yung sinabi ng babae na tinanong niya yung babae, tas lahat daw ng mga lalaki ganun. Hindi ka kasama dun. Yung may secret folder? Oo. Hindi ako gumagawa ng secret folder. So mali siya. Sabi niya, all guys daw. Alam, yan ang mga babae. Isa lang yung manakit sa kanila, damay na lahat. Ganda. Ay, okay. So ito na. So this folder is full of pictures of girls he really liked. This girl from FB and IG that he constantly liking. He constantly liking pictures. I think he knows her because they're from the same town. All her selfies and bikini photos. Nilalike niya tapos nakasave pa? Oh. Tama ba? Nilalike niya yung mga photos online. Siguro pagkatapos niya i-like, download na rin. Magaling. All her selfies and bikini photos are on the folder. Number 2, his ex-girlfriend he really can't get over with. All her selfies and naked photos. Sana all. Other girls that may be similar from girl number 1. See, girl number 1 yung mga Kakilala niya. this girl from FB from the same town. And number 4, ito na yung pinaka-punchline. Pare, ready ka na. Sige, sige. And number 4, finally, selfies of my sister. Boom! Selfie lang ng sister niya. Selfies. Wala namang NSFW dun. Basta, I don't know, pero wala naman yung may sinabi, picture ka ng kapatid. Oo, sabagay. Okay, so, himay-himayin natin tong for pictures. Pero bago yan, gusto ko siguro medyo masakit ba pag sumisigaw? Hindi. Sa mic kasi, sabihin mo lang, hinaan ko. Bababa ko yung energy ko. Sige lang. Gusto ko sana mag-share. Sige. Na ginawa ko to, isa ako sa mga lalaking nagsisave ng mga pictures. Oo. Nung high school ako, ginagawa ko yan, nagsisave ako ng mga pictures ng mga crush ko. Dati nga, napaka-norm pa nga nung first year high school ako na pinapaprint namin yung mga pictures ng mga crush namin. Tapos pinapalaminate niya. Hindi naman laminate, grabe. Tapos parang photocard. Hindi ko masabing tama pero norm yun dati. Na kasi, Ano dati, yan? may time dati na uso yung mahaba na wallet sa mga lalaki. Tapos puro pag picture binuksan, ng babae. Picture ng mga girls. So, ano pa namin yan. May consent naman yun. Wala, pare. Kinuha mo lang yun sa, ano ba yun dati? Friendster? Sa Friendster. Kinuha lang yun, tapos pinapaprint namin. Lalo na ako dati kasi, di ba, nag-seminary ako. Oo. So, hindi na kami nakakakita ng mga babae doon. Ah. So, mahalaga para sa amin na put in perspective namin kung ano ba talaga kami bilang lalaki. Isipin mo, once a month ka lang lumalabas sa seminary, hindi ka nakakita ng babae madalas. Nakakita ka lang pag visiting day ng mga magulang, yung mga ate ng mga seminarista, ganun. So, okay din. Okay din. Yung at the time, Gaano ka? okay sa amin may ganun mga picture ng babae kasi alam mo yun, nasa seminary ka, doon ka lang tira, ganun. Wala ka nakikita mga babae. Hindi ko sinasabing tama yun. Pero ito na, ginawa na nadala ko hanggang sa lumabas na ako ng seminary 4th year. Wala ka pang girlfriend yan? Wala, college na ako nagka-girlfriend. Ito yung kakwento ko, tutuloy ko. May mga save photos ako
Hindi kasi ako magmamalinis dito, pero pinag-judge ko yung mga yun. Yun na nga yung tatanong ko. Anong ginagawa yun sa picture na yun? Tapos, eto na yung kwento ko. Nakita ng ex-girlfriend ko. Tapos yung embarrassment ko nun, hindi ko alam kung... Talaga parang lumubog yung puso ko nung nakita niya yung mga pictures ng mga yun. Kasi, anong reaction niya? Parang disgusted. Hindi lang siya galit, parang... Hindi niya pinakitang galit sa akin, pero nakikita ko yung pandidiri niya sa... Pandidiri. Nakita ko sa mukha niya yung pandidiri. Tapos yung embarrassment ko din, tangina, ba't ko ba sinisave to? May Facebook na nun, ganun. Tapos ganun din, sinisave ko. Hindi mga sikat to Tsaka, hindi, kung hindi naman sikat, pwede mo namang i-visit yung profile nila. Kasi mahirap pa yun Hindi pa uso yung dati, yung data. Wala pang data dati. Computer pa. Sa PC ako. So, sinisave ko, tapos gagawa ka pang folder, tapos kukuha ka pa ng USB cable, kakabit mo pa yung phone mo. So, mahabang proseso, pare. Wala pang Google Drive, pare. Wala ka pang pinagsisingkan. So, ginagawa ko to. Wala nang point para magmalinis. Kasama ko dun sa mga sinasabi ng kaibigan mo na all. Andun ako. Sana maintindihan nyo na bata pa ako nun. 16 years old, 15 years old. Ilang taon na ako ngayon. So, after mong, after mong, tapos ka na, yung sa isang picture, pinupunit mo na yun. Tapos ka na. Tapos babato mo na. Hindi naman yung, na yung sinasabi ko, hindi na printed yung nakita ng girlfriend ko. Ex-girlfriend ko. Nasa PC. Sa PC niya nakita. Tapos, nakita niya talaga na mga kaedaran ko, ganun. Tapos, parang feeling ko yun yung turning point ko kaya hindi ko na ginawa Yung naalala ko yung itsura niya. Tapos naalala ko rin yung embarrassment na nararamdaman ko. So, ayun, hindi ko na ginawa ulit. So, himay-himay natin. Number 1, this girl from FB and IG that he constantly liking pictures. I think he knows her because they're from the same town. All her selfies and bikini photos are on the folder. Okay. So, let's address the elephant in the room. Pinag-judge ako lang yun. Walang duda sa akin. Walang doubt sa akin na yun lang yung dahilan kaya nandun yan. Naisave lang niya. Yung boyfriend mo, wild yung imagination niyan. Pero kailangan niya pa ng visuals para maalala. Walang dahilan. Isipin mo, bakit ka nagsasave ng bikini pictures? Ano motivation? Para saan? Ikaw ba, dun sa liking and commenting ba? Nagka-comment or nagla-like lang siya sa mga pictures? Wala nakalagay dito. Liking lang nakalagay. Liking lang. Sa akin, yung liking siguro wala namang problema. As in, yung liking mismo. Kung wala ka namang ibang, depende kasi sa intention mo. Ba't ka ba nagla-like nung, halimbawa, nagustuhan mo lang yung post niya, nagpost siya naglalakad siya ng aso niya. Ganun. Nagustuhan mo yung activity, edi i-like mo. Pero, siguro kung consistent kada post nila like mo, na yun, parang nagpapapansin na yun May ibang tawag dito. May iba ka ng motivation. Yung parang motivation, may iba ka ng gusto mangyari. Nakalimutan. There's something you'd want different. Ay, no, ba't kasi English dito, no? Oo. Napamputa naman. Okay. So, mag-move on na tayo. Yung sa number 1 sa'yo, walang kasi, no? Kung sa liking lang, tapos hindi naman siya... Yung bikini photo, kasi. Diba? Iba na yun siguro. Kumbaga, parang kumbaga, pag nilike mo, sinasabi mo lang, I appreciate you. Pero... Thank you for making my day. Parang gano'n. Nasa malapit no? Hindi naman sinabi dyan, pag yung partner niya ang naka-bikini, hindi niya nilalikein. Ayun yung malapit pag ganun Mas nakakainis. Okay, so number 2. Number 2. His ex-girlfriend. He who really can't get over with all her selfies and naked photos. Pati naked photos. Ito, hindi ko sinasabing naintindihan ko, pero siguro tinatago niya lang yung naked photos for sentimental values. Reasons. Pero ex mo na, bakit mo pa i-save yung naked photos? Kasi kumbaga merong may pag tinitignan ko to, merong exclusivity na involved. Ako lang yung meron nito. Ano yun? NFT? Pa. NFT yung butang na. Ay, ganda. Gusto mo rin ng ganun. NFT ng girlfriend ko, ex-girlfriend ko. Naked photo. Nakikinig man yung ko. Nagkakatuwa na kami. NFT ng ex-girlfriend. Butang na ganda. So, ito, medyo, pag, kunyari, yung
partner ko nakita niya na nagtatago pa ako ng mga nude photos ng ex-girlfriend. Naintindihan ko na, shit, sobrang mali yung ginawa ko. Dapat ginalingan ko pa magtago. Sana, gumawa ka ng, bawa, isang folder. Sa loob ng folder na may 26 folders, A to Z. Tapos yung sa bawat letters na yun, may tigta 26 ulit, A to Z. Puta. Pili ka na lang ng isa pa. Russian doll yun. Pili ka na lang ng isa. Siguro ang problema dito yung lalaki. Dapat di ka nagpapahuling buhay. Yun nga, mali. Sobrang mali. Promise. Kasi kiniklaim mo na mahal mo yung girlfriend mo, yung current girlfriend mo, tapos may mga ganito ka mga actions, parang mali talaga. Kumbaga, mali. Kasi, di kita madi-defend dito, boy. Sorry. Nasa sayo na yan. Kasalanan mo to, boy. Ito, number 3. Other girls that may be similar from girl number 1. So, similar pwede rin from sa hometown nila. Kapitbahay, kababata. Tamang like sa FB and IG. Ka-church. Alam mo kaya, bulitin ko wag na kayo mag-Facebook at Instagram. Diba? Dahil? Kasi walang naidudulot. Tignan mo, nagkakaproblema sila. Okay, ito na. Masyado naman kasing hayok. Grabe naman kasi. Pero wala talaga ako nakikitang ibang dahilan kaya tinatago niya to. Kundi sa pag hindi siya makatulog, titignan niya, tapos konting himas, tapos tulog na ulit siya. Ganun. Medyo bastos, pero nangyayari. Lalaki ako, alam ko yung mga kababuyan ng mga lalaki. Hindi lahat. Speak for yourself, no? Ito, number 4, ito yung pinaka-punchline. And finally, selfies of my sister. Ito, medyo super awkward. Paano mo siya ipapakita ulit dun sa kapatid mo, knowing na may mga secret siya? Kasi walang ibang dahilan para i-save kundi may may hindi crush kumbaga may pagnanasa. Napir. Gusto ko sabay tayo dun. May pagnanasa siya dun sa sister niya. Kapatid niyang babae. Sasabihin niya, hindi, lang to. Sana sinabi niya kung older o younger. Pero so sinabi, hindi, family picture lang. Family picture pero nakakrop dun sa kapatid niyang babae. Ito yung, boy, hindi na naman kita man-defend dito. Sobrang mali nitong ginagawa mo. And finally, selfies of my sister. Sobrang awkward, Isipin mo, balik rin natin, partner mo, nas nakita mo may folder, tapos andun selfies ng mga kuya mo. Ginagawa mo. So, ayun nga, finally, selfies of my sister. God damn. Sobrang awkward nito, lalo na kung may balak kang dalhin siya or pupunta siya regularly sa inyo. So, pag, halimbawa, selfies pa nga lang nung kapatid mo, sinesave niya, tapos pag nakita niya sa bahay niyo mismo, personal yung kapatid mo, ano sa tingin mo yung iniisip niya? Pag kinonfront siya, tapos sasabihin ng lalaki, kasi naaalala ko yung kapatid mo sa'yo. Parang di nakatulong, no? Parang magulong parang gulo. So, sabi niya dito, TLDR, which means too long didn't read para sa mga. Too long did not read. TLDR. Ano yun? Kumbaga, too long did not read. Kumbaga sa mga ayaw magbasa, ito na yung short version. May short version pala eh. Pinahaba pa natin. Hindi, ganun nga sa pag sobrang haba, magbibigay siya ng summary. So, TLDR, I found his secret NSW picture collection of all the girls I think he like and I don't know what to feel. I think he constantly checks this folder and add pictures to this collection. I'm not sure since I haven't checked the dates entirely. Does this mean that he doesn't really love me? Should I leave him? Yun yung question. May tanong ako dun sa unang sentence. Pictures of girls, I think he like. Kasi hindi naman confirm eh. Malay mo, hindi niya like. Ano niya? Gusto niyang maging sila. God. I mean, gusto niyang maging... hindi maging sila as relationship. Gusto niyang maging yung boyfriend mo. Gusto niyang maging katulad ng mga ng mga babae na yun. Maging babae rin? Gusto maging babae. Ginawang inspiration. Di ba? Tapos nagagandahan siya sa kapatid mo. Nag-ibang turn to Paano kung Bex siya? Yan. Tapos sana ako sila. Na-appreciate niya yung ganong beauty. Tapos gusto niya rin nakabikini siya. Partido wala pang juts to Paano kung LGBTQ siya? Di ba?
Kaya Tapos dapat yung mga nakasave na picture, yun yung inspiration niya. body goals. Oh. Diba? Ano kaya? Tanungin mo na lang. Ayoko na to. Ayoko kung saan papunta to. Bumalik tayo dito. Focus tayo dito. Does this mean he doesn't really love me? Should I leave him? Sa tingin ko, personally, yung 8 months, hindi mo masasabi kung gaano mo kamahal yung isang tao sa 8 months. Hindi pa kayo pinagtibay ng panahon. Oo. Tsaka, sige, tuloy mo na. Tsaka kasi ang love, hindi lang yan pag masaya kayo. Yung mga pagkakataon na ganito na sobrang hindi mo alam kung makakaahon pa kayo. Yung mga ganitong klaseng problema. Doon yung malalaman kung mahal yung isa't isa kung malalampasan nyo ito. Ngayon, para sagutin ko, does this mean he doesn't really love me? Siya lang makakapagsabi nun. Oo, tama. Pero kung ako yan, tapos, based dun sa usually kasi pag ganyan yung relationship na nabuo lang sa flirt, parang wala naman sinabing gano'n. May sinabing gano'n. Di ba they were flirting? Okay. Doon ba lahat ng relationship na nag-umpisa sa flirting? Ganun. Pero sobrang bilis naman. Oo nga. Yun din, gusto ko rin pala i-point out yung sobrang bilis ng pangyayari nyo. Siguro, wala pang ganong foundation, tapos nag-live-in na kayo. Tsaka, kumbaga, laking big step sa isang relationship yung pag-live-in, at least for me. Na ginawa nyo 1 month, 2 months in sa relationship, parang medyo, hindi ako nag-agree, pero hindi ko kayo ginajudge masyado. What about you, pare? Hindi, yan sa, kung, ang tanong niya, kung iwan, does this mean that he doesn't really love me? We don't know for sure. Hindi naman natin masasabi. Kasi magkaiba yung kung magbabase tayo dun sa folder. Pag ikaw, marami kang pictures ng babae sa folder niyo. Tapos meron kang partner. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo na siya mahal. Last yung pinapairal mo dun sa folder na yun. Tapos iba yung love. Pero kung love mo kasi talaga, tas alam mo na pag nakita niya tas magagalit siya or masasaktan siya, parang ganun. Masasabi mo bang love yun? Tinatanong mo ba? Hindi, siya? Parang hypothetical. Doesn't mean siya, yun nga. Kailangan mo siyang tanungin kailangan niya maging honest sa'yo. Or kaya, baka lang din yan. 8 months pa lang naman kayo. Baka bump lang din. Halimbawa, tanungin mo siya, tapos kung love ka niya, i-delete niya yan. Kapag di niya delete, tapos nagalit pa siya. Di ba? Paano kung nakasync sa Google Drive? Cloud. Nasa cloud. Sige. So, ito. Ayun, bigyan mo siya siguro ng ultimatum. Tama. Tanong mo. Kung tinanong niya, love mo ba ako? Pag sinabi niya, oo. Would you do something for me? Love mo ba ako enough para i-delete lahat yan at wag mo nang gawin? Pag sagot niya, oo. Love ka niya. Pero pag hindi, tapos nagalit pa. Pag alam mo yung lalaki yung tumataas yung boss, hindi naman kasi! Bakit ganun lang pa yun talaga? Yung ba yung patayan? Yung next na question mo, should I leave him? Yes! Kapag ganun na. Red flag yan, boy. Tumaas yung boss. Hindi naman kasi! Yung ba yung patayan ng pagmamahal? Walang halong guiltiness. Walang halong guilt yung boses Hindi naman Ayun, so, should I leave him? Yes, yun na. Yun yung, kung para sa akin, kung hindi niya kayang gawin yung favor na yan, god damn, leave his ass, pare. Yun na. Tapos, kung i-delete naman niya, tapos, make sure na hindi niya nauulitin. Picture naman ng lalaki. I-save niya. So, ayun, may gusto ka ba bang idagdag, pare? Ba? Sa tingin mo, nasagot ba natin, is it considered cheating? For sure, considered cheating yan para sa akin. Ano bang definition ng cheating para sa'yo? Like, sige, cheating, pag... Ito ba yung halimbawa, may nangyayari sa kanila, or, kasi parang nag-evolve na meron na silang sinasabi nga na emotional cheating. Hindi ko alam yan, pero... alam yan. Pero medyo gets ko na sa pag pinagdikit ko yung dalawang word, emotion, tsaka cheating. Kasi dapat, siguro, kung yun yung bate na emotional cheating to for sure. Kung yun. If my partner has NSFW, picture collection of the girls hitting you. Cheating ba to?
Emotional siguro. Oo, pero walang pero eh. Parang ayoko dagdagan ng pero. Basta cheating is cheating. Cheating. Kung pinapasama mo yung loob ng girlfriend mo dahil lang sa mga pictures na yan, cheating yan for sure. Kasi walang walang assurance. Na siya lang. Oo, tama. Wala kang, kumbaga sa ibang bagay. Binibigyan mo siya ng doubt. So, cheating to sa definition ng... Tsaka for sure, yung babae nin, nagkaroon ng insecurities sa sarili niya. Oo, yun din eh. Diba? Kung love mo yung isang tao. Sobrang creepy yung part na pati sa kapatid niya. Pero, sige, share ko na lang din. Total, nagkakalabasan na. Then, nagkaroon ako ng dati, kachat. Parang usap-usap lang naman. Tapos nakita ng partner ko. Ayun. May intuition siya. Nakita niya parang, tapos nakita niya sa messenger, ganyan. Pero after nun... So, recently lang? Nung, siguro, couple of years ago. Pero wala kaming interaction na nung, as in, ganun, usap-usap lang. Pero, ayun nga, after nun, nag-sorry na, hindi ko na inulit. Ayun din yung assurance lang din naman. Gusto ng assurance babae, din. Hindi mo na ulitin. Kung ulitin mo man, galingan mo naman magtago, hanip ka. Sa ibang naman. Sa ibang platform. Sa Shopee. So, A Lone Wolf Amira, sana nakatulong kami. Kung hindi, ayun naman ang goal ng podcast na to, yung hindi makatulong eh. Hindi makatulong. Kaya nga walang kwentang source ng sagot. May gusto ko pa idagdag pare? Wala na Anong siguro. masasabi mo kay Amira? Amira, kung nasaan ka man. Diyan ka lang. Hindi, yun. Kahit naman saan, pag meron kang doubt, communication is always the key. Tanungin mo. Although, alam ko, hindi madali yun eh. Kasi kailangan, pag magtatanong ka, ready ka din dun sa sagot. Tama, no? Oo. Kasi... Doon na naman papasok yung don't ask questions you don't like the answers to. Kailangan prepared ka. So, kung yes, kung mahal ka niya, di maganda. Tapos, siguro, kung mag-no siya, dapat ready ka rin. Basta tibayan mo lang love mo. Pero okay din na catch more early yung mga gantong red flags. Oo nga, tama. 8 months pa lang. Wala pa isang taon, ganun. Hindi ka pa nagbigay ng significant number of years. Kasi pag nalaman mo to 9 years in, so the whole time ginagawa mo to, hanip ka. Kasi sabi ko lang yung 9 years kasi 9 years na kami ng girlfriend ko. Tapos ako pare, may pasok ko lang yung sarili ko. Malinis ako trumabaho. Tapos wala pang lamat to pare. Ang tawag dito. Ang mahirap pa dyan, ba, nagkaanak na sila. Lalo na, di ba? Oo nga. Tapos wala lang, naipasok ko lang. Napasok mo lang yung mga single mom. Hindi lang ikaw yung may iwan kasi. Pati yung... advance natin mag-isip. Oo nga eh. Pero ayan, nalaman na. Feeling ko nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Lone Wolf Amira. So ang payo namin, ikaw lang siya lang makasagot niyan. Siya lang ayun. So yung TLDR namin, na answer, siya lang makakasagot. Pero pag tinanong mo siya, sana i-reiterate mo yung honesty. Kasi dito na magbe-based yung feelings mo towards him moving forward. May lamat to, bump yan kung malalampasan nyo, good for you. But pag hindi ka pa, ulitin ko, yung 8 months, hindi pa masyadong investment na time yan. Pwede ka pa mag-flirt ulit sa ibang kaopisina mo. Pero kung tingin mo siya talaga, kung tingin mo lang naman, 8 months pa lang na kayo. Pero kung tingin mo, worth saving yung relationship nyo. Tapos, kaya lang, kasi, ayun, depende pa rin sa sagot niya eh. Kung magagawa niyang iwasan na ulit yung mga ganyan. Or sige, i-delete yan. Ayun, depende pa rin dun. Kung isa-save. Kasi kung para sa'yo worth saving tapos sa kanya hindi. Oo nga, no? Hindi na yun mag-work. Hindi kayo in tune. Hindi kayo on the same boat. Wala na. Tapos after 3 months di-delete ko na. Naubos ko na sila lahat. Naubos ko na lahat ng tamod ko. Tuyo na. Sige, ganito na lang. Every night. 1 per night, i-delete ko. Oo nga, no? Hulugan, putang ina mo. Hindi ka nakatulong, pare. Isa-isa, no? Yun lang. Dali-dali lang mag-save ng NFT ng ex-girlfriend mo. Hingin mo ulit. So, yun lang naman. Wala na akong may dadagdag dito. Feeling ko na sabi ko na lahat ng pieces ko.
What about baka you, may pre? baka may maisip ako pero after na ng podcast. Dun sa Ganyan next episode na lang natin. Babalik natin. Hindi. Hindi, ano to? Bonus episode to. Pero yun lang for me. So, ayun, kami ulit ang Norem Podcast. Yeah. Para ipakilala lang ulit, ako si Raf, siya si CS. Both aspiring stand-up comedians from Manila. And hindi namin alam kung paano tinatapos ang mga podcast. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.